Alright mga dudes, ito yung sasakyan natin ngayon. Tawagin sa amin to ay bandong, no? Sama si Sir Albert na, nandito na. Ito yung sinaunang gamit ng mga ninuno natin dito sa El Nido. Walang katig pero magandang dalhin. Yan, nilimasan na natin dahil medyo puno. Okay. Yan ang ating sasakyan. Very challengeable. Haba. Tara. Okay, dito na tayo sa ating dragon boat. Wow! Sayaw-sayaw. Alright, dito na tayo mga dudes. Okay, base lang. At abang-abang kayo mga dudes kung ano ating mahuhuli sa araw na ito. Catch and sell tayo. Kailangan natin magbenta ng isda, medyo maulan. Kailangan natin mga customer. Okay, dito tayo sa May Morgue Island with Sir Albert. Meron na rin siyang YouTube channel pero gagawin pa lang, update ko po kayo kung meron na siyang YouTube. Ang pangalan ng kanyang YouTube channel ay Maestrong Guro o Maestrong Espero. Pwede yun? Pwede. Diba? Yan yung magandang kanya. Teacher po kasi siya. Okay, let's go Bihes. Come on, let's go. At ayun, nakadagat din. Check natin yung visibility ng ating tubig. Nako, medyo hindi maganda. Medyo malinaw dito sa may parting mababaw at sigurado ko sa malalim ay talagang malabo to. Pero ganun pa man, alam niyo mga dudes, nakaka-exciting yung malabo kagaya nito. Ayan o, makakita ka ng rabbit fish o ketong. Syempre, dahil ang purpose naman natin ay manghuli ng katamtamang laki ng isda o kahit malaki at ibenta sa ating mga customer dahil nga medyo mahirap ang isda ngayon at medyo maulan, kaya ang ketong ay the best for selling sa ating mga customer. Sa ating unang isda, ketong, paalis na siya nung nakita ko at kung medyo malabo ang pagka-video niya ay dahil nga sa visibility ng ating tubig, pero kahit papano ay tinamaan naman natin ang ating unang isda. Ketong ito kung tawagin at medyo nasintido, tumagos doon sa may sintido kaya namatay agad. At eto, sisid tayo ulit dahil nga medyo malabo ay kailangan nating sumisid sa malalim. Pero hindi pa naman to ganun kalalim, nasa 10 to 15 meters lang to. Ayun, may dumaan dalawang ketong kaso medyo mabilis at mailap kaya hindi tinamaan. Baba tayo ulit at dahil nagmamadali ako at nakita ko ang ketong dito lang sa may mababaw, eto titiyakin kung tatamaan ko talaga. Ang behavior ng ketong ay kapag nakatambay ka sa ibabaw o nakapatong ka sa mga bato, lalo pa sa mababaw, yung mga isda na yan ay may pagka-curiousness. Pag nakita ka nila ay kusa yan silang lalapit, pero pag na-chase mo na sila ay agad naman silang lalayo at iintayin mo lang. Pero ang kagandahan dito kasi mga dudes, kapag nauna ka nag-drop sa ilalim at nag-fish call ka, asahan mong lalapit yung mga ketong. Yan yung napapansin ko sa behavior nila. Pero ito talaga yung isda na to is the best for grilled at saka sinisigang ko yan. Yan. Sila Sir Albert at si Dodge Dongdong sa kabila, ako nagpaiwan lang dito. At nag-drop na naman ako. Isa lang ang aking area. Dahil kapag nilalagay ko sa lalagyan ng aking mga huli sa aking tuhugan, may napapansin kagad akong mga ketong kaya dali-dali kagad akong kumakasa, kaya ito na naman. Nakabingwit na naman tayo ng isang ketong. Ang mga ketong mga dudes, napakabinta talaga dito sa amin, lalo pa pag ganito ang size. Minsan kasi may nagre-request ng oversize at yung medium size lang. Lagay muna natin sa ating lalagyan. Nakatatlong ketong na tayo. At dito dive ulit tayo dahil medyo malabo, kailangan natin maghanap sa ilalim. Malapit na to sa buhangin pero hindi naman masyadong malalim. At dito nga nag-drop ako dahil may mga bit na mga isda at sa mga ganitong sitwasyon kailangan mo mag-fish call para may lumapit sa'yo. Pero sa mga ganitong sitwasyon din ay kailangan mong magmasid kasi minsan may mga grouper na nakatingin sa'yo kagaya nito. Hindi masyadong maaninag kasi nga medyo malabo, pero ang totoo nakatingin yan siya sa akin. At kapag nakaharap sa'yo 100% na malapit ay matatamaan mo yung grouper na ito. Yung kagandahan mga dudes dito sa May Morgue Island is draft off siya. Talagang good for ambush yung area na to.
Ang kaibahan nga lang ay bihira lang magkaroon ng paglinaw yung area nito dahil ito ay may agos. Actually, nasa tabi kami ng isla kung saan ay nakatago yung agos sa amin, kaya nasa likod kami. Baba ulit tayo dahil medyo mas mabilis ang ketong na naman ang ating nakita. Ayun, sa pool na naman. Nagpaunahan lang ako ng konti at medyo napapansin nyo, medyo may malinaw na konti dito. Bahaging malinaw pero na-part pa rin ito ng morgue sa may tabi lang. Corner kasi ito siya. Kaya maraming kitong talaga dito. Hindi talaga nauubusan ng kitong dito mga dudes. Bawat area, sa bawat dive ko dito, sa araw-araw nang hindi ako nawawala ng huling kitong. At marami pa talaga sila. Draft off yung area na to kaya maganda talaga sa mga ambush style. At ito, nakadagdag na naman tayo ng isang rabbit fish o ketong. Ayun nga, pagkatapos natin may sikiro ng isda, naisipan namin kumain muna at lumipat ng area. At ang ating panibagong area ay dito na sa may hiwalay na bahura kung saan makikita sa dulo ng Morgue Island. Separate ito siya, maliit lang na bahura. At ayun, napakalabo pa rin talaga. Sa mga ganitong sitwasyon mga Diyos, napapansin ko yung isda halos hindi mapakali. Parang natatakot sila na kapag may gumalaw. Siguro dahil nga sa visibility ng tubig. At dito nag-drop ako, ganun ulit ang behavior na ginawa ko. Nagmasid, nag-fish call, tingin sa kabila hanggang sa may mapansin akong isa namang grouper na hindi naman kalakihan masyado pero it's good for sale na rin itong isda nito. Kanina pa pala to nakatingin sa akin ang grouper na to. Huli ko na nang nalaman. Ayun, sa harapan ko lang pala. Siyempre, tinira ko na. Ayun, sa pool. Pandagdag din ito natin pambenta. It's a good size na rin for ulam, no? Hindi naman tayo kumukuha ng masyadong maliliit nito. Siyempre, kumukuha tayo ng good size din talaga. Mas gusto ko minsan mag-hunt pag ganitong malabo ang dagat. Kasi pag nag-drop ka sa ilalim at mag-fish call ka, halos ang dami rin lumalapit pero it's just not good quality pag maggagawa ka ng mga vlog or video kasi nga ganito yung visibility. Nasa sa inyo na ng mga dudes kung syempre mag-i-enjoy ka sa panood kahit papano ay hindi naman fake yung ginagawa nating pamamana. At ayun, syempre nag-dive tayo dito sa may coral cabbage. Ang cabbage coral ang tawag dito at kadalasan dito may mga lifty or tinatawag nating harlequin sweet lips. At ayun nga, hindi nga ako nagkamali. May harlequin sweet lips sa ating harapan. Ayun, buti tinamaan naman natin. Itong harlequin sweet lips ay napakasarap isigang, lalo na kung ang size nito ay nasa 2 kilos na. Pero hindi naman to kalakihan masyado, pero it's a good size na rin for sale na rin itong isdang ito. Harlequin sweet lips ang tawag natin sa isdang ito or tawag natin sa wikang Filipino ay lipti. At ayun, nag-drop ulit tayo. Nagmasid kung may makikita pa tayo sa spot na ito. Kasi habang tumatagal, lalo pa pagpahugot na yung hibas ay lumalabo na ang ating paligid. Dahil ito sa current na binibigay ng high tide and low tide. Pero asahan nyo mga dads ay may area dito na napakasarap mag-hunt. At syempre, kung wala tayong makita sa fish call natin, sa antay natin at wala tayong makita ay angat muna tayo para magsagawa ng panibagong pagsisid. Dito naman sa may kalaliman mga dads, nag-adjust na ako. Hiwalay ito na maliit na bahura. May napansin ako sa ilalim agad na dalawang golden trevally. Ayun, tinawag ko ng konti at syempre, yun, tinamaan naman natin. Kung napapansin yung mga dads, halos hindi makita yung ilalim. Pero habang pababa ako dyan, kinakabahan ako kasi nga hindi naman natin alam kung ano nasa ilalim eh. Pero good thing pa rin at nakasalubong tayo ng golden trevally sa ilalim at it's a good blessing sa atin, pandagdag natin pambenta. Minsan kasi yung area na to is hindi talaga mawala ng golden trevally. Ilang bis na ako nakakahuli ng golden trevally dito, halos hindi ako nasisiro pagdating sa golden trevally. Good size, lampas na siya 2 kilos ang mga nahuhuli natin dito. 1 kilo is a good size na para sa golden trevally. At madali lang itong panain dahil i-fish call mo lang, pusa siyang lalapit. Pero pag ang isang golden trevally ay nakadaan na o
tinamaan na dati at nakabitaw na ay napakailap na masyado. At ito ang ating paboritong isda, ang ating huli. Pandagdag sa ating binta ang Golden Trevally. O tinatawag naming badlon dito sa amin. Ang kagandahan sa area ito mga dudes, kaya nananatili pa rin makakahuli ka ng iba't ibang isda dahil malayo ito sa mga illegal fishing. Kasi nga naman hindi ka pwedeng makapagpaputok dito dahil malapit ito sa mainland ng New Ibahay, El Nido, Palawan. At kung gagawin mo yan ay may Coast Guard po tayong nag-aabang doon sa may Sibaltan. Kaya hindi basta-basta makakapagpaputok ang mga illegalista dito. Kaya yung corals natin, although na may mga damage, meron pa rin makikita maganda. Dito sa ilalim sa dating spots kung saan ako nahuli ang Golden Trevally ay nag-drop ako at nag-fish call. May napansin ako dito isang malaking isda na akala ko is mangrove snapper. Ayun sa harapan ko. Nagulat nga ako, tinira ko na lang pero hindi ko talaga alam mga dudes kung anong klaseng isda. Basta't ang alam ko, tinira ko siya at ang alam ko ay isda talaga at hindi siya pawikan. Hindi talaga. So tinira ko na lang at nung napansin ko hinihila niya yung ating monoline, ang lakas niya. Sabi ko malaking isda siguro to. Siguro ito ay mangrove snapper. Yun ang kagad ang pumasok sa isip ko. Pero hindi ko pa rin masyadong kiniklear hanggat hindi ko pa nakikita. Nung unti-unti ko na siyang binabatak, hindi ko masyadong piniplear sa mga dudes kasi nga medyo mabigat. At naririnig nyo naman yung tunog ng ating line na nakaatat sa ating mooring buoy. At nung unti-unti ko siyang malapitan, ayun nakita ko, isa pa lang siyang painted swiftleets or lifty rin. At sa totoo lang mga dudes is the first time to see that kind of fish na ganito kalaki. This is almost 2.1 kilogram. Halos kasing laki na siya ng badlon na nahuli natin. At tuwang-tuwa talaga ako. Kahit si Sir Albert, si AP Sport Fishing Adventure ay nagulat din na nakahuli kami ng ganito kalating laking sweet lips dito sa harap. Sa may mababaw lang. So nagpapakita lamang na hindi ito pinapasok din ng mga compressor. Kasi nga lumalaki pa yung mga painted sweet lips na to. Otherwise, kung gagamitan ton mga illegal fishing, baka wala na tayong makuha nito. Pero syempre, at sa ating mga nag-illegalista, ay maging patas po tayo. Kasi kami, namamana kami to sell our fish na hindi kami gumagamit ng anumang illegal. Ayan, halos kasing laki lang sila ng Golden Trevally. Talagang tuwang-tuwa ako dahil first time ko makakuha ng painted sweet lips nito. At alam ko na mabilis itong mabinta dahil ayon sa kanila ay napakasap talaga itong isigang. Siyempre sa susunod na video natin, ituturo natin sa kanila kung paano tumitibay sa ilalim. Although na hindi pa naman tayo ganun kalalim sumisid at hindi pa naman tayo ganun katagal sa ilalim, pero kahit paano ay may natutunan tayo sa ating simulang pamamana hanggang ngayon. So medyo hapon na at nag-unload na tayo ng gamit. Huwag din natin kalilimutan mga dudes na bago umakyat sa bangka, unload ng mga gamit at i-check lahat ng gamit bago natin ilagay sa bangka kasi mas delikado kung hindi natin i-unload agad. Okay? At ayun, nauna na sila APs for Fishing Adventure at si Dudes tumulong sa bangka. At sa kabutiang palad ay maganda ang ating nahuli ngayong araw. Kaya tuwang-tuwa si APs for Fishing Adventure na makita yung lifty na ating nahuli. Ayan. Bawi. Ngayong hapon. Lang yan. Kararating lang mga dudes. Boundary na, boundary. It's time to sell our fish. Pero i-unload muna natin yung mga gamit. Okay. Dami isda na. Yan ang unang buyer. Woo! Yan na. Ito masarap gawin. Huwag mo na tagal ng bituka. Oo, kaapon yun lang po. Ay, tagal mo na pala ng bituka. Tapos, yan na. Oo, kasama sa vlog. Salamat sa ating mga customer. Okay. Paubos pa, paubos. Sige pa, bili pa, isda! Bumili ka, sir? Bibili ka, sir? Masarap yan, sir. Sariwang-sariwa, sir. Fresh pet. Ng ating customer sa Badlon. Ito si Bidet? Oo. 278 ito. Yan talaga request talaga yan paring Nono.
ang mga ganyang ulam. Yan. Awa mang kayo.